So, good day everyone and welcome to Tech Talks, wherein updated tayo lagi sa mga latest trends and innovation pagdating sa technology. Tama ka dyan, partner. At sa episode nito, pag-uusapan natin yung isang mahalagang blog post entitled Privacy Concept ni Sharma R. So, kagaya ng mga nakaraan nating Tech Talks, of course, meron pa rin tayong makakasamang mga IT experts na magbibigay linaw tungkol sa mga napapanahong issue na ganito about sa privacy. Yep, so let's start by asking our first IT expert, Miss Divine, to summarize this blog for us para mas maintindihan din ng ating mga audience kung ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon. Sure. So, ang vlog ay tumutukoy sa kaso ni Karina, isang host ng morning show. Nag-file siya ng kaso laban sa Facebook at sa iba pang website. Bakit? Kasi ang kanyang larawan na nakuha mula sa isang kamera sa New York ay ginamit sa mga malalaswang advertisement ng walang pahintulot niya. Sa kanyang reklamo noong September 2019, sinasabi niya dito na ang paglabag na ito ay sa kanyang privacy at malaki ang naidulot nito sa kanya. Sabi, no, talagang malaking issue to. So, lalo na pag pinag-uusapan yung right to privacy ng isang tao. Exactly, no? So Miss Divine, paano nga ba nag-ooperate together yung privacy by design and privacy engineering? So, ang sagot dito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga technicals para mag-develop ng tools na kayang i-identify or i-anonymize ang isang data. Dito pumapasok ang concept ng privacy by design o PBD. Ang ibig sabihin na ito ay isasang-alang ng private mula pa lang sa pagbuo ng mga bagong system at ang pagtrabaho ng private engineering ay siguraduhin na ang mga tools ng technicals na ito ay na ipapatupad sa software system para maprotektahan ang privacy at mabawasan ang mga privacy risk. Kahalaga talaga ng privacy by design. So, para sure na secured yung ating mga system, umpisa pa lang. Exactly, no? Pero, paano ba naiiba yung privacy engineering at sa privacy design, di ba? So, Yes. I think Miss Chris Bell will answer this for us, no? Sure. But first of all, thank you so much for having me again in this interview to talk about privacy design and privacy engineering. So, how does it work? What are the differences and similarities? Think of it like building a house. Privacy design is where all it is actually being planned out, installing the locks, the cameras, the gates to make sure that your home will be safe. Privacy engineering is where installing actually happens, like building the gates, making sure that the cameras and then the locks is secured, and then making sure that by the time that your home is done, it is properly secured. So it actually comes hand in hand to protect the home. It started with a plan and then being executed through privacy engineering. I see. So, habang yung privacy by design ay yung pagpaplan ng privacy protection, where on the other hand naman, yung privacy engineering is, ano siya, yung mga nag-implement pa lang siya dun sa actual system. Yes, partner, ang galing mo dyan. So, pero ngayon naman, tatanungin natin si Mr. JM Nahera tungkol sa mga recommended practices niya para protektahan ang ating privacy. And ano yung mga dapat natin gawin, Mr. Nahera? I totally agree. The article shows how important it is to protect your online. Especially ngayon na halos lahat ng ginagawa natin ay connected to the internet. Tulad ng kaso ni Karen,
kahit hindi mo ginasto, pwedeng magamit ng mga personal na larawan mo sa maling paraan. Kaya napakahalaga ng privacy by design at privacy engineering para hindi ka basta-basta magbiktima. It's like preventive measure para hindi ka mawalan ng control over your own data. And then, that's all. Ikaw ba, partner, may gusto ka bang ikwento or i-share sa atin? Well, partner, meron, no? So, way back in May 2021. So, may kumalat kasi na post sa Facebook na which is yung isang artist or celebrities na si Mr. Bean, yung gumanap sa kanya in real life, no? So, kumalat sa post na yun na patay na daw siya. So, madaming napaniwala dito. Maraming nag-react and then nag-comment. So, isa na ako doon. But before that, no, partner, so minake sure ko kung legit ba talaga to. So, I search it on Google para malaman kung totoo ba to or fake news lang. Pero nung pagka-check ko sa isang legit site, fake news pala siya. Oo, partner, actually nakita ko din yan. At ang daming Diba? ganyang cases, no? Kaya dapat talaga tayong mag-ingat sa mga ganyang balita. Kasi sobrang daling mag-viral ng mga fake news ngayon online. Lalo na kung wala tayong enough privacy protection or kung basta na lang tayo mag-share na mag-share, di ba? Yes, partner, tama ka dyan, no? So, alam mo ba na ang mga tawag sa ganong klaseng kumakalat na fake news through social media is that hoax? Oh, sorry. And then, based dun sa spokesperson ng actor, na si Mr. Bean, it was confirmed on AFP, which is isang media dun sa bansa nila, na yung kumalat na news na to about sa kanya is isang death hoax pala. Pero alam mo, partner, akala ko talaga patay na siya, napaniwala ako sa mga sa mga ganong fake news, di ba? Kaya, Yes, so shock, din. sobrang nakakatakot talaga isipin na ganito kadaling kumalat yung mga maling balita, lalo na hindi ito yung first time na ginagamit yung picture ni Mr. Bean na patay na siya. Parang halos every year ata may ganon si Mr. Bean, no? Exactly, partner. So, if we look both to similarities to that death hoax issue, then sa privacy violation na pinag-usapan natin regarding to sa blog, that's how easily information or yung mga images ng mga tao is madaling kumalat online, lalo pag walang permission nila. So, itong issue na to, same cases, is pareho silang nagpapakita ng concern tungkol sa consent at pangangailangan ng stronger protection laban sa mga unauthorized use or yung mga tinatawag natin na hacker. Yeah, that's right, partner. Pero on the other hand naman, the difference lies in the intent and the consequences, of course. Kasi sa case ng death hoax, it's about spreading the false information for clicks and reactions lang. Habang yung privacy violations naman, kadalasang may kinalaman na siya sa misuse ng personal data para pagkakitaan or to make malicious purposes. Yes, very insightful. Ngayon, as we wrap up, no, let's remember that how crucial is to stay informed and to protect our privacy, especially online. Yeah, exactly, no. So, once again, mga ka-Tech Talks, pasalamatan natin sila Miss Divine Miranda, Miss Crisbel Tindugan, and also Mr. J.M. Nahera for sharing those significant insight with us today. Yes, thank Yeah, you very thank you, much po. guys. Thanks for tuning in to the episode 4 of Tech Talk. So stay safe online. At mga ka-Tech Talks, don't forget to protect your data po. Bye Bye, everyone! everyone. Bye po. Keep safe.